chill. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. Hatawin na natin to ng malupit. Hatawin na natin to ng todo para lahat umasenso at para maraming buhay pa po ang mababago. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors. They only hope for closing. Why? Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one. Of Team Jaguar Worldwide, Mentor sa Isa Catalina Esquadrons. Amazing morning! Lahat ng ating mga galing, lahat ng ating mga sakripisyo, lahat ng ginagawa natin dito, yung nararamdaman natin na purpose, yung Holy Spirit na naramdaman natin, sa Kanya talaga galing eh. Tama ba? Kasi nahihirapan ka ngayon, pero tumuloy-tuloy ka. Dahil yun sa Kanya. We chose to love one another. We chose to embrace our imperfections. The moment na na-accept ko din na hindi ako perfect, na magiging magaling ang grupo, hindi dahil sa akin, dahil yun magaling ang core mo. Hello! Amazing morning! I am Worldwide Movers. Kamusta kayo? Hello, hello. Pa-type naman dyan ang I am excited. Hold on, let me see. Okay, kita na ba ako? Kita nyo na ba ako? Pa-type naman dyan ang I am excited. Kindly cascade our link for tonight. And sa ating mga teammates. Hello, hello, Arlene pala. And pa-type naman dyan kung saan kayo nanonood today or tonight or anong oras man dyan ngayon sa inyong lugar. Hello from Bulacan, Atalia. And sino dito ang mga bago? Meron bang mga bago dito? Also, pa-type din pala kung what team kayo nanonood. From what team? I am excited from Silang, Cavite, Maria Cristina Diaz. Watching from Tanza, Cavite. Meron tayong Korea. Meron tayong Las Piñas, Erwin. Okay, keep coming guys. We have 2 minutes to start. Yan from South Korea. Team Fierce from Olongapo. Si Mentor Arlene.
Si Mentor Mileth from Titans Wolves. Ayan, meron tayong Davao City. Sampaloc, Manila. Okay. Sige. In 1 minute, we will start on time para matapos tayo ng on time. From Team Jaguar, Team Fierce. Thank you guys sa pag-chats dyan. And shout out po sa lahat ng ating I Am Worldwide Movers. Saang sulok ng mundo, saang team man kayo tonight. And mas maganda mahila mo yung ka-teammate mo dito ngayon or ka-team mo kasi napakaganda ng topic natin for today. Ito yung mga bagay-bagay na kailangan nating maging aware. That's awareness. Okay ba yung audio ko? Hello from Tagbilaran City, Bohol. Ito yung maganda sa business natin kasi kahit saan ka man ngayon, i-rename ko lang ang aking pangalan para makita nyo dyan na okay. Yan. Kahit saang sulok man tayo ng mundo ngayon, pwedeng-pwede tayong mag-learn. And another thing is, it's free. Can you imagine that? You know, this one of the trainings ng ganitong klaseng trainings ay may bayad mga mentors. Kaya dito, sobrang blessed natin kasi nasa IM tayo. Libre siya. So, having said that, let's start na. Kasi it's 8:01. Okay, mag-share screen lang ako. Give me 1 sec. So, sino dito ang first time ako na marinig, mag-training? First time ako ma-meet? First time akong First time makinig, mapakinggan? What? Si Polaris. I am Amy. Mentor Eileen, kaya I'm sorry kung mali yung pagkabigkas ko. I apologize. Jerry Galore. Ako po. Ay, maraming mga first time. First time po ako dito, May 4, Paninsoro. Okay, so maraming first time. Thank you sa mga nag-chats. Okay, there you go. Arlene, baka pwede tayong mag-shosho sa Okay. Baka pwede tayong Hold on. May naririnig ba kayo? So, yan yung mga Sandali lang ha. May nag-play pala in the background. Ayan, okay na pala. How about this? Yes, meron. Meron. Inano ko na. Kinlose ko na siya. Okay, eto. Clear ba? Clear ang aking screen. Okay, okay, of course. Okay, dito tayo sa... Hold on. Ayan. Okay na siya. Kita na. Okay. So, let's start. I-ano ko muna yung aking... Okay. Patype na nga dyan, I am excited. Kita ko kayo, kita ko yung chats nyo. Thank you sa mga nag-chat dyan. I appreciate it. And, tawag dito, I am excited. Okay. Keep on chatting kapag may mga sasabihin ako na mag-agree kayo or may mga side, yung ano ba, yung mag-cooperate, participate kayo dyan kasi alam mo ba, nakadepende, ang speaker nakadepende sa audience. Kahit nasa Zoom lang tayo ngayon, hindi tayo nagkakakitaan talaga in person, but nakikita ko yung mga chats nyo para maramdaman ko din yung presence nyo. Okay? I am excited, Mentor Michelle. Okay. So, our topic for today is deadly pitfalls. Thank you so much, I Am Worldwide, for giving me this opportunity to share with you guys ang ating mga nalalaman within a decade or more than a decade na pala.
na nagbi-build ng network marketing or simula nung nakilala ko ang network marketing business. So, sino ba si Mentor Sai? Yan. Sa lahat ng mga first-timer, I am a former BPO employee or sikat na tinatawag na call center. And dati rin po akong crew ng Jollibee. Ito kita yung cursor ko, no? Kita. Okay. Dati din po akong scholar ng Jollibee. Pinag-aral po ako ng Jollibee ng college. And then, after 3 years, nag-jump ako into call center industry. Dito ko nakilala si Mentor Kat, ang aking angel mentor. Pasalamatan mo kung sino man yung nagbit-bit sa'yo sa IM kasi siya ang reason at siya ang binigay ng Panginoon para mabago ang buhay mo. Sige nga, pa-type nga ako dyan, mga mentors, kung why kayo nag-IM worldwide. Bakit kayo nag-IM? I believe yung mga nandito gustong matuto. Tama? So, yes, why kayo, bakit kayo nag-IM worldwide? Thank you daw, Edward from June. Yes, pasalamatan mo yan, forever grateful. Kasi dahil dyan, sila ang binigay ng Diyos para may ma-change sa buhay natin. So, si Mentor Kat, ang angel mentor ko, sobrang blessed tayo dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na masama sa ganitong klaseng kumpanya. And a little background of my family or my life back in the Philippines. I had an uncomfortable life. So kung sino man ang nakaka-relate dito, appear, pa-type dyan, I am relate. Nakaka-relate ka ba na minsan din sa buhay mo at some point in your life, meron kang karanasan na uncomfortable, na ganitong klaseng tirahan? Ito po yung mama ko, at ito po yung pinagstayhan, tirahan. Okay? So, back in the Philippines, nakilala ko yung network marketing business as a part-time while I was working. And then I decided to full-time the network, the business. So, iniwan ko lahat ng life ko, call center life, iniwan ko yung apartment sa Manila, and then I decided to move out. Then, umuwi po ako ng province sa Agusan del Sur para po mag-build ng network. Grabe po, ganyan din ang bahay ko ngayon. O, di ba? Paninsoro, Mentor Paninsoro. Okay. So, madami din siguro makaka-relate sa buhay na yung paikot-ikot lang at sakto lang na mabuhay at para hindi mamatay. Wow! Yung makakain ng 2 beses sa isang araw or 1 beses sa isang araw ay okay na. Yung tinuod na meal. Real meal, kumbaga. So, masaya ka na, may gulay-gulay, masaya ka na. Ganong klaseng buhay. So, iniwan ko yung life ko sa Manila. 1, walang ipon after many years of working in Manila, after 9 years total, habang nag-aaral po ako, nagtatrabaho po tayo kasi hindi tayo mayaman or hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na yung parents natin ay makakapag-send sa akin into college. So, ginawan po natin ng paraan yun. Sobrang nakarelate daw yung iba dito. Okay. So, ito po yung kapatid ko. Siya po ang may-ari ng bahay na yan. Ang nanay ko po ay nasa Manila din since elementary ako, katulong. So, sumunod ako doon. Kaya po ako napadpad ng Manila. And, nag-decide po ako na pauwiin na din yung nanay ko. Kaya magkakasama po kami sa bahay na ito. Can you imagine? So, way back 2017, pinilit ko pa yan sila kasi kahit papano, comfortable naman ang tinitirhan namin sa Manila. So, parang ayaw pa nila umuwi ng Mindanao. My father was also a construction worker
back in Manila as well for many years as well. So, nagre-rent lang din kami sa Manila. Ngayon, pinilit ko sila umuwi at magkakasama-sama na kami dyan 2017. Dahil no choice kami, wala kaming bahay. Ito po yung bahay namin. So, dyan kami sa lapag, natutulog. And then, because of I Am Worldwide, I will cut the long story short. Kasi, di muna yan ang highlight natin. Because of I Am Worldwide. So, that was 2017, 2018, 19. And then the pandemic hit. 2019, 2020. So, ito na siya ngayon. I Am Worldwide vehicle results. We have 3 vehicles now. Because of I Am Worldwide, nakapag fully paid tayo ng sasakyan. So, yes, utang sa umpisa, walang problema doon. Kumuha ka na. Babayaran mo naman. So because of I Am Worldwide, and I can really proudly say that this is katas ng pagsisipag natin sa ating negosyo. Can you imagine that your life will be changed in just one decision that you will make today? And that is to take seriously of our business. So pwede palang maging tool ang kumpanya na ito para mabago ang buhay mo. So, hindi lang ay puro naman kayo sasakyan. Of course not. Of course, dahil sa I Am Worldwide, nakapagpatayo tayo ng sariling bahay para po nakatira na dyan na matutulog ang pamilya mo, kapatid mo, at magulang mo. Nanay at tatay mo na uwi mo from Manila for so many years na pag-work na wala namang ipon. So, can you type I am next? Isn't that amazing na mabibigyan mo ng bahay yung iyong parents? Mabibigyan mo ng bahay na ganyan, may matulugan ka na. 'Di ba? Can you imagine? And everything is cash. Can you imagine that? Because of I am. Isn't that amazing? O, 'di ba? So, pwedeng mabago ang buhay. So, at the age of 32, that was 2022, at the age of 32, nag-decide na po ako na mag-asawa. Yes. Nabigyan mo na ng mga sasakyan. Yung parents mo, may sasakyan na. Yung kapatid mo, may sasakyan na kasi dalawa yung sasakyan sa Pilipinas. Hanggang ngayon, gamit nila yan. So, sabi ko, baka pwede naman na ako. So, you can decide na on your own na, it's your take care of yourself na kumbaga, pwede ka na mag-asawa. So, to those single right now, I'm calling you guys and challenge you. Wow! I-challenge ko kayo na don't settle yet until matulungan mo yung iyong mga magulang kung hindi naman sila bago ako mag-start ng aking training, ito po yung disclaimer ko. Next slide tayo. Okay. Our topic for today is deadly pitfalls in network marketing. So when you say deadly, it's delikado. It's dangerous. Dangerous. Ganun. Delikado siya. So, disclaimer, ang mga sasabihin ko ngayon ay based on my experience at may mga sasabihin ako na kailangan ninyong iwasan, and that is to be aware na kasi ito yung shortcut ninyo para hindi na kayo mahulog sa bangin. Okay? So, lagi nating tatandaan, and kung sino man ngayon ang may ginagawang iba, might as well, much better, na focus. This is just 1 hour or 45 minutes, 1 hour to 1 hour,
para ma-absorb natin yung training natin for tonight. Okay? So, are you ready? Papakinggan nyo ba to? Papakinggan nyo ba to para sa growth ng negosyo ninyo? Okay, patype naman dyan. I am ready. Yes, thank you so much for typing in. Samsung, my mentor Mayeth, and mentor Fallon. Okay. So, there you go. Ano-ano ba to? Medyo madami-dami ito. Number 1, reinventing the wheel. Reinventing the wheel. Can you imagine if you ride a bicycle and then the wheel is square tapos triangle? Have you imagined that? Aandar kaya? Tingin mo? Hindi, di ba? So, do not reinvent the wheel. IAM Worldwide, meron ng sistema si IAM. Ang gagawin na lang natin is susundan na lang kung ano ang merong sistema kasi subok na siya. Our BODs have like more than 20 years or 2 decades of experience in this industry. And mas nauna sila, susundan na lang natin sila. Kasi, bakit? Para mas mapadali ang buhay natin. Now, these are the 6 roadblocks na sa inyo, magpapabagal. You know? Magpapabagal sa growth ng inyong negosyo. So, itong mga ito, like not attending training, and congratulations to those people that are attending training tonight, kasi this is one step forward. So, always attend training talaga. Tapos, yung mga resisting change, ito yung mga ayaw magbago. Sample, ikaw, mahiyain ka. Tapos, ay, mahiyain kasi ako, ayoko. So, you just need to change it. Tapos, yung mga nag-attend ng training, nakakapakinig na ng training, and then they're not applying it, still, walang mangyayari. Tapos, ito pa, stealing invites or stealing distributors. Ang maganda kasi, it's not gonna happen in IAM Worldwide System kasi one account policy siya. So, napakaganda ng sistema ni IAM. So, to cut the long story short, ito na siya. Meron akong ikukwento sa inyo about reinventing the wheel. Okay, pakinggan niyo to ha. Back 2019, time check. Nandyan, ears on me. Diyan kayo. Back 2019, di ba umuwi ako ng province 2017. So I decided na mag-build ng network sa Mindanao. Then pag start ko ng network, ng presentation, parang feeling ko ang tumal. Parang ba yung, na-feel niyo na ba yon? Have you tried this? Yung parang kunat ba? Bakit ganun? Parang ang kunat naman. Tapos, saan ba ako parang naguguluhan ka ba? Saan ba ako magbi-build ng network? Saan ba ako mag-start? Yung tipong ganun na mentality na. Kasi parang ang kunat. Then, mas na-stretch siya nung 2018. Na-stretch siya na parang ang kunat pa din. Then I realized, mentors, na kaya pala hindi ako pinapansin kasi merong investment sa Mindanao na sobrang lakas. And they started 2016. The IAM Worldwide started 2016. And then, yung yung pre-sell pa lang yan. Tapos nag-grand launch ng 2017. So, nag-start din sila 2016 or 2017, ganyan. Tapos nag-2018. Doon ko na nakilala na may investment scheme sa Mindanao. So, kaya pala hindi ako pinapansin ng mga to. Kasi sa IAM, it's a business. You need to do something before you earn. Diba? You need to work for it. So, pag nag-present ako, talagang pulido, ganyan. Hindi ko na lang i-mention yung yung company.
But eto nga yung yung may investment scheme. And then hindi lang siya isa, madami sila. So, sabi ko, kaya pala. Okay. So ngayon, inaral ko, paano sila nag-network? I mean, ang bilis naman nila lumaki. Ang bilis nila lumaki. Matining ba yung boses ko or buo? Painumin niyo muna ako ng tubig. Sandali ha. Bebuelo lang ako. Mm. So, saan na yun? Clear naman. Okay, so, kaya pala, inaral ko kung paano sila nag-network. Sabi ko, paano sila nag-network? Paano sila lumaki? Paano sila, ang bilis naman. So, ang nangyari is, kaya pala maraming nagjo-join kasi kikita ka kahit wala kang gawin. Can you imagine kumikita ka kahit wala kang gawin. Yung 100,000 mo, tutubo yan sa 35%. So, kikita ka ng 35,000, i-100,000 ko na lang para madali siya computing. Kikita ka ng 35,000 in 1 month. Or minsan, yung iba, kikita ka 35,000 in 1 week. Can you imagine? 1 week? What? What's going on? So, parang nakaka-entice siya. Nakaka-entice siya kung tutusin. Pero, sa inner core ko, sinasabi ko talaga that there is no such thing as easy money. You really have to work for it. Naniniwala ako dyan. Pero nagtataka lang ako, paano sila nagni-network? So, ganito, nagni-network naman, kini-invite nila yung mga kapatid ko. Tapos the way they network is this. Huy, sumali ka sa kumpanya na sinalihan ko, walang gagawin. Kikita ka. Pero atin-atin lang yan. Pero hindi sigurado. Atin-atin lang yan. Walang gagawin, kikita ka. Ha? Pero huwag mong sabihin sa iba. Secret lang. Can you imagine? Tapos dito, walang invite-invite. Can you imagine Walang invite-invite. Kikita ka kahit walang invite-invite. Then, that person will talk to another person and then they're gonna spill, uy, join ka dito sa kumpanyang sinalihan ko, kahit walang invite, kikita ka. Then, sigurado? Then that person will talk to another person, will tell and share and pass it forward and sasabihin, join ka sa company na sinalihan ko. Kikita ka kahit wala kang gawin at kahit walang invite. What are they doing? What are they doing? Exactly what they're doing is invite. Nag-tempting talaga siya. Yes. Meron din sa amin na ganyan kaso kasamang palad na wala bigla. Okay. So let me tell you guys, there is no such thing as easy money. Okay? Never again kung na-scam na kayo and never again. So, dito na ngayon, ito na yung nangyari. Oh my gosh, number 1 pa lang ako. So, ito na nangyari. 2019, I decided to do this. May joke ako ba na, kaya you have to be careful what you are saying to your leaders. Because, what if kaya, yung mga ganyan, what if kaya, ganyan din yung gagawin natin na, hindi naman yung walang gagawin. Join ka dito, yung it's a way of system, join ka dito, you're gonna earn, percent ko ba? Yung pinipercent ko siya. So, for example, sa Just For You bonus, di ba pagka nag-join ka, then pag nakumpleto mo yung 4, anong mangyayari? Kikita ka ng 60,000 pesos. Your investment was just 44,800. So, it's actually more than 100%. And so, ang ginawa ko is that more than 100%, join ka dito, kikita ka, more than 100% pag nakumpleto mo yung 4, pag nakapag Just For You ka. It's just a little and different terminology. Babagsak ka, mentors. So, ang understanding ng downline is walang gawin.
Can you imagine that? Walang gawin, kikita, narinig lang yung 100%, may 20%, 20%. Alam mo yon, pagka may pay-in ka na isa, ilang percent lang yon, you don't need to do that. So just tell the figure. So ito yung nangyari, may isa akong team na investment scheme yung way of inviting. So join ka dito, kikita ka after 2 months, ganito kasi makukumpleto daw yung apat na salpak lang ng salpak, walang gagawin. Diyos ko, day. So, ang nangyari, after 2 months, naghanap na, so pay in, pay in, pay in, pay in. There's just one team, ha? One team to. Pay in, ang pay in, daming pay-ins. So, ang ending, ito silver siya, yung mga pay-ins nila. May mga golds, tapos silver. Ang ending, after 2 months, they're looking for the payout na parang ang understanding nila is investment scheme. Hindi na-present sa kanilang yung buong presentation ng IM Worldwide. So, hindi nila na-gets. Now, me as a mentor of that team, nagpatawag ng many times. Nagpatawag ng meeting para maintindihan at ma-present ng tama ang negosyo. No one showed up, so walang na-educate. Ending, to cut the long story short, nagreklamo. So, magrereklamo sila, naghahanap sila ng payout, kasi akala nila IM Worldwide is also an investment scheme. Kasi sila yung mga taong na ligwak na ng mga investment scams, and then gusto nilang bumawi and babawiin nila sa IM Worldwide. Can you imagine that? Can you imagine kung gaano ka gigil kumita ang tao? Kung gaano kagigil kumita ng pera ang tao. So, doon ko talaga nakita, mga mens, na babaguhin ka talaga ng pera. Babaguhin, or you will be exposed, sabihin na natin, you will be exposed of who you are pagdating sa pera. So, nagreklamo sila, mga mens, gusto na nila akong iparafi tulfo. Ako. Ako. So, gusto nyo ba maging ganun, mens? Kaya you have to be very careful. No? Do not reinvent the wheel. Kung paano mag-present ang IM, paano diniscuss ang IM, paano yung sistema ni IM, do not change it. Hindi ako galit. So, wag mong ibahin. Kasi, so, of course, since I was the upline, I took all the blame and buhos lahat sa akin. And you know what happened to me? Grounded. Gusto mo ba ng ganun? Of course, admit mo yung mga mistakes mo, and then back to the system, you with all the humility, though you have nothing to blame na because it's your business, it's your team, like that. No? Kaya very, very strict ako pagdating dyan sa reinventing the wheel. Parang nagiging ambassador ako ng, hoy, wag kang, dyan, tirising kita dyan, ganon. I don't want to be like that. Yes, Mentor Christina. So, by the grace of God, ang nangyari doon is, nagpa-refund talaga yung mga taong yun, yung mga hindi nakagets. So, ang ginawa ko, ni-refund ko, alam mo ba ang ni-refund ko 1 million? More than 1 million. Oh. So, million din siya. Ibig sabihin, mahal magkamali. Kaya ingat ka. Kaya sinishare namin to sa'yo para hindi ka na magkamali. Sinishare namin to sa'yo para maging careful ka at hindi to mangyari sa'yo at magtuloy-tuloy ang negosyo mo ng dire-diretso. Are we learning? Yeah? Are we learning? So dito, the way the IM Worldwide present our business, we have to be careful. Especially here in America. Kung gaano ako ka-careful after 2019, times 100 dito sa Amerika. Because nakakatakot, legalities, nakakatakot, the way yung mga slender, yung mga whatever. Everything is grabe. You have to be very careful here. So, pagdating sa mga ganyan. Kaya, learning, okay, number 1 pa lang yan.
Yes, hindi sila natatakot kasi court talaga. No? Knock on wood, kaya we have to be very careful when sharing the business, our business in I Am Worldwide. Why? This business is lifetime and we have to take good care of this company. Okay? Now, number 2. Ay, ganun pala yun ganun pala yun, Mentor Sai. Yes, mens. So, ang ground ko pa noon is, ayun na nga, nag-refund tayo. Tapos 2019, wala ka pang income. 'Di ba? Grabe, super, super down moment ko talaga. One of the pinaka down moments sa buhay ko. So, pero, here you go. 'Di ba? 2021, yun yung time na natayo ko yung nakapagpatayo tayo ng what happened to my dila? Natayo natin yung bahay. 'Di ba? So, tuloy-tuloy lang talaga. Okay, next tayo. Tapos hindi ako naging part ng top movers kahit na kumikita ka. That time, may top ka na sana. Hindi ako part ng top earners kasi grounded ako for 1 year. 'Di ba? Gusto mo ba 'yon? So, learn from it talaga. Now, number 2, making themselves the issue. So, ito yung mga bagay-bagay. One of the pitfalls, deadly pitfalls. Paano to? Yung sasabihin mong hindi ako magaling makipag-usap. Baka ikaw yan ngayon. Ay, mens, ganito pala yun. May gagawin pala sa negosyong ito. Makikipag-usap pala ito. Hindi ako marunong, hindi ako magaling makipag-usap. Kayo-kayo na lang dyan, kayo yung magaling. Magaling ka kasi. Don't say that to yourself. Baliktarin mo. Hindi ka magaling ngayon makipag-usap, pero time will come, gagaling ka din. Babangis ka din. Yun, fear of the results of actions. Baka ma-reject ako, baka ma-reject lang ako ulit. Ay, ayoko mang-invite, baka ma-reject lang ako ulit. May mga ganyan, may mga fears na ganon. Yung wala kang tiwala sa sarili mo. Wala akong tiwala sa sarili ko pagdating sa network, pagdating sa negosyo. Medyo mahina loob ko eh. Sasabihin mong ganun, making themselves an issue, making yourself an issue. So don't, because there are a lot of solutions to that. What if hindi sila interesado? What if interesado sila? 'Di ba? Ito, current life situation, life drama. Ang dami kong problema kaya hindi ko yan magawa. Ang dami ko pa kasing mens, inaatupag ngayon, mens. Ang dami ko pa kasing problema ngayon, mens. Hindi ko pa magawa yung I Am Worldwide. So again, a disclaimer, this is an awareness para maging successful ka sa negosyo ni I Am, para mag-grow ka sa negosyo natin. Mind tricks of lordliness, superiority. Ito yung nasa-stop ka, na pa-paralyze ka na because you feel like you are so magaling sa lahat. Mas magaling pa ako sa kanila. Meron din ganun. Parang mas magaling pa ako dyan. Di ba? So, isa din yan sa nakakabagal. Isa din yan sa issue na hindi ka talaga mag-grow. Kaya kailangan mo tong iwasan. Kailangan mong i-turn into positive yung lahat ng bagay ng issues sa katawan mo. Mga ganyan. Lahat ng fear. Kailangan mong i-push yung sarili mo na maging matatag ka, na kaya mo yan. Because, alam mo, sa totoo lang, kayang-kaya mo talaga. Madali lang siyang gawin kapag inumpisahan mo na siya. So, yung psychological issue na wala kang tiwala sa sarili mo, try mong pagkatiwalaan yung sarili mo this time. Try mo lang. Kasi di mo naman malalaman yun kung hindi mo itatry. Try mo lang pagkatiwalaan yung sarili mo. If other people believed in you, your upline believed in you, much more dapat na maniwala ka sa sarili mo.
So, pakisabi nga sa sarili mo, ngayon, as in, banggitin mo yan ngayon. Sige nga, kahit nandyan ka, ang dami natin today, banggitin mo nga, kaya ko to. May tiwala ako sa sarili ko. Try mo nga, kaya ko to. Ganyan. Yes, kaya mo. Kayang-kaya mo. Yes. Pa-type dyan. Yes. Gusto ko yung carry ko to. I trust myself. Oh, mga ganun dapat. Diba? So, meron akong, paano kapag wala kang confidence? Paano ka magkaroon ng confidence sa sarili? Tip ko sa inyo, ang dami, but isa lang muna. Tip ko sa inyo para magkaroon kayo ng confidence sa sarili is that take good care of your integrity. Take good care of your integrity. Start with that. And the rest will follow. Pangalagaan mo ang integridad mo, pangalagaan mo ang pangalan mo. And in that way, you are confident enough to face to the world, to the universe. Wow, Miss Universe. To the world. Kasi I am worldwide eh. You are confident enough to face to the world na ipangalandakan mo yung negosyong ginagawa mo because you are doing it the right way. Okay ba yon? Yes. Take good care of integrity and the rest will follow. Okay? Good. So because when you think that way, your business is lifetime, and when you think your business is lifetime, you're gonna take good care of your integrity. Kasi wala nang labasan to. Eto na yon, paninindigan mo to. Alright? Now, warning. You are entering a no-drama zone. Dito sa negosyong ginagawa mo, be prepared to leave your baggage behind and become the beautiful, empowered being you were born to be. Wow. Ang taray, di ba? Pwede bang inamnamin mo yan sa sarili mo? Kailangan, kumbaga, raise the bar. Raise your standard. Kung ikaw hindi ka magaling ngayon, sabihin mo sa sarili mo, gagaling ka din. And there are some tips later on kung anong gagawin mo. Gagaling ka din. Babangis ka din. Kaya ka nag-aaral dito sa IM. Kaya ka nagtitraining dito sa IM. Okay? Are we learning? Yes? Yes, you are on the process of para maging magaling. Number 3, lack of initiative. Ito din, isa din to sa nakaka-down sa negosyo mo. So, kaninong pangalan ba yung negosyo, yung account? Di ba nakapangalan yun sa'yo? You are the boss when you enter in this business, pangalan mo yung nakalagay doon, at yung parang isipin mo dapat na ikaw yung CEO of your own business. You know? Yes? So, ang gagawin mo is, since sa'yo yan, account mo yan, have a 001 mindset. Minsan kasi, eto, lack of initiative, minsan kasi, umaasa lahat. Asa lahat ng sa uplines. Asa lahat sa mentor. Umaasa ka na, Mens, saan nga ba, Mens? Ano nga bang page yun, Mens? Saan order, Mens? Yes, of course, you're gonna ask those questions, but paulit-ulit o ulit-ulitin talaga? 'Di ba? Kaya nga minsan mga Mens, pagka nag-ask na sa akin, kunyari pricing. Nag-ask ka na sa akin ng pricing, nag-ask ka kay mentor ng pricing ng mga products. Then you're going to ask it again. Paulit-ulit. Dapat sinisave mo na 'yon. Sisave mo na siya. Ang ginagawa ko, here. Paulit-ulit ka, ha? Ayan o, here. Minimension ko na lang. So, lack of initiative. Sometimes,
or most of the times. Kasi naka-rely palagi sa top mentors. What if iisipin mo siya na 001 mindset ka? What if iisipin mo na ikaw may-ari ng negosyo? Pag ikaw may-ari ng negosyo, sinong sasandalan mo? Eh, ikaw nga yung haligi ng negosyo. Di ba ikaw yun? You're gonna be looking for a solution. You have to be responsible. Maging responsible ka na. Responsible ka na. Di ba? Sorry, mentors. As simple as that means, ano order? Yung kunyari sa IBC, type mo lang, I am Business Center, I am Worldwide Business Center, tapos place, Naga, or I am Business Center, Tugigaraw. Mga ganun. May mga pages naman yung mga yon. Okay? So, as simple as that. So, initiative na mga mens. Tapos, pag nag-throw ng event, si mentor, initiative na din dapat. Mens, sa mga tickets, sila yung tickets natin. Dapat ganun, di ba? Mens, sila yung ticket natin. Di yung mag-aantay ka pa. Mens, meron tayong IBP. Ito yung mga speaker na pwede nating isalang. Dapat, you have that kind of initiative. Are we learning, mga mens? That's part of your growth, business growth. Okay? So, kunyari, may events sa tickets, selling of tickets, initiative na ano tayo? Collect na tayo as early as now. Uy, may anniversary sa IM Worldwide, malapit na. Mag-ano na tayo? Mag-collect na tayo ng pang-entrance dyan. Mga tipong ganun. So, lack of initiative makes you bagal-bagal. So, kailangan talagang todo, ganun ba? No, kaya mo yan. Hindi yan sa sa pagiging bida-bida ka. No, mas maganda nga yun eh. No? Talagang hindi yan bida-bida. You are just being the having a 001 mindset. You are the boss of your own business. You have to be responsible and be part of the solution. If there are complaints, if there are problem, okay, wait lang. Ano ba solution nito? Tipong ganun. No? Pag hindi mo na talaga kaya, then punta ka na kay mentor. Reach out ka na kay mentor. Okay? Number 3 pa lang tayo, no? Lack of initiative. So, wait. Number 4. Ito. Are we learning? Procrastination. Itong procrastination na to, madalas ito sa mga nag-join na sa IM Worldwide, tapos medyo wala pang masyadong results because hindi pa nag-just for you. Kung hindi ka pa nag-just for you ngayon, medyo napanghihinaan ka ng loob ngayon. Wait lang. Ayan. Napanghihinaan ka ng loob ngayon because of what? Walang results kasi ito yon. Common reasons, mamaya na habit. Mamaya na, nandyan lang naman yan eh. Okay? Mamaya na habit, walang nagagawa ngayon. Dapat ngayon, may gawin ka na. Kung may naisip ka na idea, then gawin mo push. Or kapag ka basta inline yan sa sistema ni IM Worldwide, then do it. Just do it. May naisip ka na idea, may naisip ka na gagawin mo to, yung i-follow mo yung IM5 ni Mentor TJ kahapon, napakaganda ng training. Then, do it. Diba, hindi ka na mag-iisip. Don't think. Sabi nga dun sa movie ng Top Gun, don't think, just do it. Alam mo yun? Dapat ganun ah. Kasi pag nagtithink ka pa, mamaya na lang yan. Magvi-video ka na sana ng testimony mo ay, mamaya na lang. Diba? Mamaya na habit, nakakabagal. Magpo-posting ka na sana, mamaya na lang. May ginagawa ko, mamaya na lang. O, andyan lang naman yan, mamaya na lang. Ay, kausapin ko si mamaya na lang. So, ang dami, nakakabagal siya.
Extremely high expectations. Pagpasok mo kay I am, pinesentahan ka, nakita mo yung mga results nila, nakita mo yung mga results ng top mentors, ang lalaki. House and lot, 3-story house and lot, with swimming pool. Ito yung target goals. Ito yung, grabe naman yan, supercars. Ang lalaki na ng mga goals. Sa sobrang laki, na-overwhelmed ka na. Sa sobrang ganda ng nakita mo, na-overwhelmed ka na. Sa sobrang na-overwhelmed ka na paralyze ka na. Ay, parang hindi ko naman yata yan. Parang hindi ko naman yan parang hindi ang bagay sa akin. Parang, yung tipong ganon, minsan, grabe, gusto kong kunin. Yung bang, pero paano? Ay, grabe, mens, grabe, kayang-kaya ko to, ganyan. Excited ka, ganon. Grabe ako din, I am next. Tapos, madalas ito nangyayari sa mga high-I personality. Yung, grabe, mens, kayang-kaya yan, ganon. Tapos, sa super, super taas ng goal, sa super taas ng expectations, wala na, parang naano ka ba, na-stop ka, na paralyze ka na, ano bang unang gawin? You know, because of that, napapapos ka na lang din, nagpo-procrastinate ka na lang. You know? Are we learning? Kasi ang taas ng extreme talaga. Super overwhelmed ka. Na may na-encounter ka na ganun? Na pinesentahan mo, minsan may pinesentahan ka. Sobrang na-overwhelmed siya. Tapos di siya nag-pay-in. Kasi sobrang na-overwhelmed siya. Parang, tapos na-pause, nag-procrastinate din yung client mo. Kaya you need to do something. Malala yan. Oh yes, natutulala ka na lang. Yes. Sa sobrang taas ng nakita mo. You know, kaya ko ba yan? Pero excited ka. But, you know, because of those things, pwede pala yun, nakaka-paralyze pala yun. O, di ba, hindi kinaya ng utak mo. O, di ba? So, paano? Paano yun? Anong gagawin natin later on? Ito, I'm busy. Ay, busy kasi ako. Tapos, ito pa, yung waiting for the results. Ay, saka na ako saka na ako kapag totoo ba talaga yan. Eh, nakita mo na nga sa iba. Saka na nga ako kikilos pag nakita ko na yung kaibigan ko na kumita na just for you dyan. Pag may sasakyan na to. Yung mga tipong ganun, saka na ako mens, saka na ako hataw ng todo mens kapag may house and lot ka na mens. Huh? You are procrastinating. It's not, it won't depend to other people. It won't depend. Your success won't depend on other people. Dapat sa'yo. Diba? Ikaw ang gagawa eh. Right? Don't procrastinate. No? So, wag ka ring makinig. Wag mo, kung ano yung mga nakikita mo na negative, then turn it into positive. Waiting for results. Ay, saka na ako, mens, kapag may resulta na yung apply ko, apply nga, walang resulta eh. Ako pa kaya. No, don't think that way. Parang love bombing mentor. Bombing. Bombing. Yes, that's true. 'Di ba? So, iwasan natin 'yan, mga mens. Are we learning? So now, the solution. What's the solution? What to do to avoid procrastination? Number 1, surround yourself with people who motivates, inspire, and push you. Who demands the best version of you? Alam mo, kapag sumama ka sa walang pangarap, o sabihin na natin may pangarap naman sila, pero mababa yung pangarap. Mababaw, yung simple lang, ganun. We're not born just to pay our bills, 'di ba? Yung pang bills lang. Kasi meron talagang tao at madaming tao na magsasabi sa'yo, ay okay na, makapayad lang ng bills, okay na. Alam mo dito, eto disclaimer. Wala akong pinapatamaan, but this is my realization as well. Being a network builder, and if you really wanted to be successful in the business, in I Am Worldwide, hindi ka dapat ganyan mag-isip. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ka na dapat ganyan mag-isip.
na, ay okay na ako, makabayad lang ng bills. That is so selfish. Sabihin ko sa'yo 'to, napaka-selfish na mentality yan. Why? Hindi tayo pinanganak sa mundo na para sa atin lang. Hindi tayo pinanganak at hindi may binigay sa'yo na seed sa loob mo, sa loob natin, for a purpose. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin, para makabayad ng bills, makakain araw-araw. Hindi. Hindi yun yung purpose natin. Ang purpose natin is para makatulong sa sarili mo, sa pamilya mo, at para sa mga taong naniniwala sa'yo. So, kung mag-isip ka na para lang pala yan sa'yo, selfish ka. Kasi paano yung mga downlines mo? Paano yung mga leaders mo? Paano yung mga taong naniniwala sa'yo? Kung ganyan ka mag-isip na selfish. Tama? Kaya dapat ganito tayo mag-isip. Nandito tayo sa I Am Worldwide, not for ourselves. Para sa ibang tao. Gamit tayo, tool tayo para makatulong tayo sa ibang tao. First is our family. Then out sa mga taong naniniwala sa atin, yung mga leaders natin. Then sa ibang tao. Are we clear? Surround yourself, number 2, surround yourself with remainders of your dreams or goals. Kasi kapag, naniniwala ako, kapag yung mga taong nakapaligid sa'yo, mababa or walang pangarap or selfish mag-isip, para lang sa sarili nila, para lang mabuhay sa sarili nila, mag-enjoy sa buhay, para lang sa self, magiging ganun ka din. Hindi ka na, may-expose ka kasi sa sa ay okay na ako dito, parang enough, content ka na sa meron ka. Makakain lang ako sa ganitong araw, makikita mo yan sa labas. Agad-agad, sa labas ng bahay mo. Kahit nga siguro sa loob ng bahay mo, makukuha mo, makikita mo na kaagad. So, nandito ka na sa I am, this is a good growth. This is a good path. 'Di ba? Ang ganda ng path na tatahakin mo na ma-unleash mo yung potential mo. And you have to decide for that. Kasi may potential ka pa eh. 'Di ba sarap isipin nun na makapag-travel kayo ng family mo dahil sa'yo, dahil magsisipag ka. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong iba't ibang bansa. Diba? Can you imagine that? Oh, so, surround yourself with reminders of your dreams or goals. Okay? So, we have 30 minutes more. May oras pa tayo. Are we learning? Yes? Nako, kaya delikado kung kanino ka nakikinig, delikado kung kanino ka sumasama palagi. Kasi magiging ganun ka. Alam mo ba kapag ka nakakasalamuha ako ng mga ganyan, hindi naman sa judge no, pero alam kasi natin, kasi nili-training tayo dito. Kapag nakakasama ako ng mga ganyan, narinig ko yung mga ganun, tumatahimik na lang ako, hindi ko ina-absorb. Lalong-lalo na kapag hindi pa sila part ng I Am Worldwide, tumatahimik pa ako niyan. And kapag syempre nag-observe, nakikiramdam. Kapag full, lalo na pagka full cup, lalong-lalo na kapag taga-Amerika. Makaka-encounter kayo niyan. Mga full cup, ang dami. Marami siguro makarelate niyan, Mentor Eunice. Siguro maraming sino pang mga taga-Amerika dito? Mga taga-USA, type naman dyan, I am. Marami dito, ay okay na ako, may bahay, may makabayad ng insurances, may makabayad ng sasakyan, okay na ako. Tapos kapag ka you share your story or you share what you want, kung i-share mo siya sa maling tao, yes, fixed mindset ko sa maling tao, walang dating.
Kaya you have to surround yourself with the same mindset na meron ka dito sa IM. Kasi meron ka pang ibubuga. Meron ka pang ilalabas. Okay? Kasi yung madalas kasi dito work, tapos earn social security and then retirement. Yan yung retirement social security. I have nothing against with that, no? Because that's the system here in America. But what I'm trying to say is if you surround yourself with fixed mindset, so yan yun. Magiging ganun ka. Kaya ingat ka. Kaya plugged in yourself every single day sa IM para yung sistema mo hindi makukorrupt. No? Bad company, corrupt characters. Bad company, corrupt your mentality. Wrong mindset or hindi naka-align sa mentality mo, makukorrupt ka. Okay? So, wala namang masama doon. Kung okay, dyan sila masaya, okay, no problem. Pero, nandito ka sa IM Worldwide You wanted to become successful in IM Worldwide, then listen to those people na mag-help sa'yo to make you grow. Okay? So, let's have an open mind right now. Open mind and open heart. Okay? Kasi medyo maano yung topic natin today. Ganon. Okay, are we learning? Satisfied na sa Pilipinas, makabayad na kapag padala sa Pilipinas. Yes. Then, okay na, satisfied na, wala nang gagawin. Then, after working, they're gonna get Social Security in the future, Social Security when they retire. So, like $3,000, and that's 180,000 pesos, no? Or 150,000 pesos, diba? But it's not enough. It's not enough. Kung $4,000, it's still not enough sa mga bills dito sa Amerika. Pag dito ka sa Amerika naninirahan. So, okay. Old mindset pa rin, finishing education is a must. Tapos ibabaon sa utang dahil sa schools. Yes, that's true. That's a system. So, asan na ako? Procrastination. Eto matindi to. The greatest amount of wasted time is the time not getting started. So, what you're gonna do is start. Now, let's do here. Let's move forward. Number 5. Sir Jules, okay ka pa dyan? Number 5, small attitude. Eto na. I'll do it later. Procrastination steals your future. Remember that. It won't take long. Small delays turn into big regrets. It's not a big deal. I'm comfortable right now. Ito yung sinasabi ko kanina. Good enough is enough. Which is, yan. Okay na ako. Kontento ka na. Kontento ka na. So, good enough is enough. Dapat, ito excellence is not a small time mindset. Ito yung magpapadown sa'yo kung small time attitude. Kung meron kang small time mentality. Small time attitude. Tanong, paano mo tinitake si IM Worldwide? Is it small-time business or big-time business? Kasi kung small-time business ang take mo kay IM, you will think of small-time attitude. You will think of small-time mentality. Tapos yung action mo, magiging small-time action din siya. Small-time attitude din siya. Okay lang yan. Magkano lang naman yan? 198, 16,000. Magkano lang naman yan? Diba? Small time. Yan yung makakapagpabagal sa'yo. Yan din yung magbablock sa'yo ng mga resulta na sobrang todo, resulta na ibibigay sa'yo ni IM Worldwide. Kasi bakit? Small time ang tingin mo eh. Are we learning? Yung para naalala ko, yung kwento, super matagal na to na kwento. Since talaga nung nag-network ako, yung kwento ng yung lolo, yung maglolo tsaka yung bata. Yung lolo at tsaka yung apo niya. Nangingisda sila. Tapos, every time na nangingisda sila, nakakakuha yung lolo ng maliliit na isda. Tapos, yan yung iniipon niya, yung maliliit na isda. Yung malalaking isda, tinatapon niya ulit pabalik sa tubig. Tapos, nagtataka yung apo. Nagtataka siya hanggang sa dumami yung mga maliliit na isda. Nagtaka siya,
napatanong na talaga si Apo. Sabi niya, Lo, bakit tinatapon mo yung isdang malalaki? Eh, dapat nga, yun yung kunin natin kasi ang dami-dami natin sa bahay. Marami tayong makakain. Mas malaki, mas meaty, ganyan. Tapos sabi ng lolo ko, explain ko sa'yo pagdating sa bahay. Pagdating sa bahay, ito na ngayon. In-explain niya, kaya niya tinatapon yung isda na malaki kasi hindi siya sa kawali niya. Yung mga maliliit siya sa kawali niya. Ano lesson? Pinadali ko lang yung kwento. Lesson is, maliit yung kawali niya. Binabaluktot niya na lang. Eh, pwede naman sanang hiwain yun, di ba? Yung isda din. Or, bumili ng malaking kawali. Dapat ganon. Parang ganito, maliit yung kumot, narinig mo na ba to? Narinig nyo na ba to? Kung maliit yung kumot, marunong mamaluktot, di ba ganon? So, hindi dapat tayo ganyan mag-isip. Small time mentality yon. Eh, paano kung ganito, maliit yung kumot, marunong bumili ng panibagong mas malaking kumot? How's that? How's that? Paano kaya pag ganon? Diba, bumili ng mas malaki, meron sa SM. Dapat ganon siya. Mas malaki, big time mentality. Right? Are we learning? Gumawa na lang mentor, may tela naman. Lakihan mo yung kawali mo. So, nandito ka sa IAM, tanong ko sa'yo, magkano ang sweldo mo? Nga, magkano ang sweldo natin sa Pilipinas? Magkano ang sweldo mo ngayon? Isipin mo lang, okay. Pwedeng hindi na mag-type. Isipin mo lang, magkano sweldo mo ngayon? Tapos, kinocompute mo yan, magkano yung bills mo, yung utilities, mag-minimum. Utilities, bahay mo, renta mo, or sasakyan mo, mga gas, mga ganyan, and other utilities. So, kapag kinumpute mo na siyang ganun, compute, magkano na lang natitira sa'yo? So, yung mga natitira sa'yo, anong ginagawa mo dyan? Do you have a life? So, kung yung sagot, what kind of life that you want? What kind of life that you are imagining of? O ano yung life na gusto mo? Kung extravagant, kung luxurious, kung malaki, then anong gagawin mo? Ay, wag na lang yun. Ay, hindi na lang tayo mag-travel sa ibang bansa. Kulang ang sweldo. Ay, hindi na lang tayo mag-Boracay. Ay, hindi na lang tayo mag-Palawan. Ay, hindi na lang tayo Diba? Ay, wag na lang tayo bumili ng sasakyan. Namamaluktot tayo. Diba? Ganon? Wag! Then, might as well, more reason na mas itodo mo yung I am. Lakihan ang kawali. Are we learning? Lakihan ang kawali. Don't be a small-time attitude or small-time mentality. Can you imagine, mga mentors? Yes, think big. Mentor Sylvia. May small time ba na ganito? Ang sweldo ko before 25,000 sa isang buwan back in the Philippines as a call center agent. Pero dito ko naranasan sa IAM yung nakapag 600,000 in a month. That's August. Month of August. Month of September, pumatak sa 1 million pesos. October, November, anong next? November. I know, that was September. And then this was October, 1.2 million. Then, November, bumaba, 900. Bumaba pero 900, almost 1M pa din. Then, December, pumatak na 1.4 million, almost 1.5. Can you imagine that? Saan ka makakakita, na passive, ganyan ang kita mo kahit nasa Amerika ka at kahit wala kang job, na dati, trabaho ko, 25,000 in 1 month. Can you imagine that? And sa mga hindi nakaumpisa nung kanina, and dati, 25,000 ang sweldo dyan, na dati, ganyan ka naman nakatira before. So, paano mo gagawin yun? Kasi kahit na dyan ako nakatira, I have big mentality.
kaya nangyari yung ganitong klasing income. Are we learning? Kasi malaki yung tingin ko sa I am. So ngayon, kwinenta ko siya. What was the highest income? Kasi dito sa Amerika per year yung incomean. So, ang mga pag nag-offer ng sweldo, ganyan yung pipirmahan mo na kontrata, ganyan. So, kumita ako ng 9.9 million in 1 year. Kung i-divide ko yan ng 55 pesos per dollar, that's $180,000 per year. Alam mo ba na yung $180,000 per year, ang normal dito, yung minimum dito, kikita ka dito, ako nung nag-search ako at may nag-offer din talaga sa akin, kunyari may mga kakilala, kaibigan, oh, pasok ka dito, ganyan, magtrabaho ka, ganyan yung sweldo. Pag tinanong ko magkano sweldo, syempre for my awareness and for my, knowledge na din. Then ito yung kita, $27 per hour. In this type of job, $27 per hour, then times ilang weeks, 52 weeks, that's just $50,000 per year. Tapos sabi ko, okay. Ganyan. Can you imagine how big is the difference? Sabi ko, grabe, no? Tapos, diba mga mens, ang normal dito, yung minimum $30,000 per year. $36,000, $40,000, malaki na yung 50 sa mga job. Depende sa states. No, depende sa states. Pero grabe, sabi ko, shucks. Tapos small time ang tingin mo sa IM. Saan ka makakakita? Wala pa dito yung libreng travel. Wala pa dito yung libreng Rolex. Oh, libre Rolex. 1.2 million. 1.3 to. Pero 1.2 million ang libre. Free. Brand new. Walang galang dito. Wala. Kahit ilang years ka pang tumambling, umisplit at bumuga ng apoy. O, di ba? Lumunok ng bato ni Darna. Walang libreng Rolex. Walang libreng sasakyan. Yung may free car pa tayo. Nakadalawang free car tayo. Tapos, small time ang mentality, small time ang tingin mo sa I am. Diba? Kailangan lakihan mo yung kawali mo. Kung hindi to magkasya sa mentality mo, paano na lang to? 7.9 million in 1 month. Paano kakasya yan? Diba? Paano na yan? Top mentor natin yan. Diba? Tapos tinanong ko si angel mentor ko kanina, Mens, magkano yung pinakamalaking kita mo in 1 year? Kasi sabi ko sa kanya, in 1 year kasi, yearly kasi dito sa Amerika. Tapos, sinagot niya ako, buti na lang sumagot siya. Pagkagising ko, sabi niya, gross, sabi niya, teka check ko sa e-wallet para accurate, sabi niya. Tapos, kilala niyo na yung angel mentor ko Tapos, sabi niya, gross for 1 year, 62.5 million. Sabi ko, what the? Diba? Sabi ko talaga sa asawa ko, nakakagigil naman to. Ang ganda ng sarap ng gising ko. Alam mo yun? Inom lang tayo. I have 20 minutes left. Okay? Diba mga mens? Can you imagine? Paano magkasya yun? 62 million, sabi ko, 62.5 million, sabi ko, love, grabe si angel mentor ko, 62.5 million. Tapos, gross yan. Then, ililes ko yung mga tax. Yung tax, 22%. Tapos, less ko or 32, tapos dito pa sa Amerika. Can you imagine? Imaginein mong ikaw yan. Imaginein mo lang. No? Tapos, kahit na ma-minus ko 30% tax. So, let's say na lang 25% tax lahat yon. 75% yung matitira.
Diba, nasa 46 million din yun, love, oh, in 1 year. Di 46 million, sabi ko sa kanya, 46 million divided by 55 pesos, that's $836,000. Love, grabe, parang wala pa akong kilalang ganun. Kasi meron akong kilala na sobrang taas ng sweldo niya, $250,000 siya. Tapos yun yung, grabe, malaki yung bahay, may swimming pool, ganyan. Pero $250,000 yung income niya in 1 year. Tapos sabi ko, grabe, si Mentor Kat, $836,000. Grabe, nakakakilig. Tapos depende na sa'yo. Tapos, syempre, may mga expenses ka pa dyan. Magpapa-incentive tayo. Di ba? Ganun. Papa-incentive tayo sa iba't ibang bansa, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, yung angel mentor ko, sabi niya, pero net income, 25 million, 25.7 million. Net. 25.7 million. Sabi ko, 25.7 million. Tingnan mo ha. 25.7 million. Ayan. Divided by 55 pesos. That's $467,000 pa rin yun, love. Grabe! 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 Pwede bang pa-type dyan? Grabe! Kinikilig ka ba? Ha? Can you imagine? No? Kaya 25 million in 1 year. Oh, sabihin na natin, i-divided by 12 natin yan. That's $38,000 in 1 month. That is how much in magkano yun? 39,000. O, magkano yan? Times 55. That's still 2 million in 1 month. Plus. Oh, di ba? Net yun. Oh, net. Oh, di ba? Pero 65, sabihin ko sa inyo ha, 65 divided by 12, 65 million. That's 5 million. 5.4 million in 1 month. Kasya sa kawali mo ngayon? Magkasya ba? Kasya ba sa kautakan natin? Ha? 'Di ba? Siyempre hindi mawarik yung yung dati 25,000 lang naman ako. Kung magkano yung sweldo mo ngayon, ikaw ngayon 30K, 40K ang sweldo mo ngayon, tapos isipin mo, pwede ka palang kumita ng ganun kalaki. But how? Lakihan mo yung kawali mo. How? What to do? Study the marketing plan. Associate yourself with your mentors. Learn from their experience. Follow their footsteps. Overall, attend trainings regularly. Ganyan nga yung kitaan tapos maliitan pa. 'Di ba? Nakakalula. Tapos ang liit ng effort mo, 'di ba? Tapos ano ka pa? Ang dami mo pang hanash. Ang dami mo pang excuses. Tapos, paano tayo niyan? Paano tayo magkaka-65 million in 1 year? Paano tayo makaka-5 million in 1 year niyan kung small time ang mentality? 'Di ba? Kung nakikinig ka pa din sa iba. 'Di ba? So next, not using and sharing our products. So isa din to. May produkto ka na nga, di mo naman i-share. They don't buy the products. This is contrary to or opposite to be the product of our products. So that's a secret. Be the product of our products. No? So, inumin mo, share mo, promote mo, nasa IM5 yan. Alright? So, very simple. Ngayon pa lang, kung hindi ka gumagamit ng produkto natin, gamitin mo na. That's simple steps. Okay? 15 minutes. Taking rejections personally. Hindi madami kang mga nalulungkot ka. They think of rejection as an attack to their personality. Kapag ka na-reject ka, they think rejection is a bad sign. Ay, hindi nag-pay in yung super close ko na kaibigan. Hindi pala talaga siguro para sa akin to. Mga tipong ganyan na nararamdaman mo. Don't think that way. What if yung pangalawa? What if yung pang 100 mo na in-invite, siya pala yung magiging mentor Saiza mo, mentor May mo, mentor Kath mo, mentor Aryan mo, 'di ba? Mentor Peach mo.
'Di ba, paano pag gano'n? 'Di ba, nag-quit ka na. They think of rejection as a big roadblock. Yung harang. Pagka ganyan yung nasa utak mo, taking rejections personally, then babagal ka talaga. Then, it tend to quitting. Walang mangyari sa'yo. You're not gonna be successful. So, what to do? Think of SW4. Next ka kaagad. Next ng next. Some will join, some will not join. So what? Meaning, so what? Meaning, there's hindi ngayon. So what? Maybe there's reason. Bakit sila hindi nag-join? Just don't think it so negative and so personal. Maybe, dapat may understanding ka ba? Na baka hindi lang para sa kanya, baka hindi niya lang na understood, na feel na ngayon yung perfect timing. Yung ganun ba? Ganun ka mag-isip? Baka, yung tipong ganun. Yung hindi ka naman bitter. Hindi ka nag-join. Bitter ka. Wag. Dapat yung nasa heart mo is understanding heart. Ganyan. Because someone is waiting. Then what you're gonna do is go next to the next prospect. Okay? Balakid. It's just part of the process. Are we learning? I'm almost done. Okay. Number 8. Listen, ito talaga. Listening to dream stealers. Madami to. Kahit sa loob ng bahay nyo. Okay? Letting others talk them down on their dreams. Hindi mo makukuha yan. Grabe, mapangarap. I have been there. Mapangarap na tao, grabe, sobrang taas naman ang pangarap mo. Alam mo ba, meron akong goal board na, kasi yun yung, nung mga bago-bago pa lang, nagka-goal board talaga. Hanggang ngayon, nag-goal board pa rin ako. Yung goal board ko, nilagay ko dito sa refrigerator. Nakita dito sa gilid ng ref, di ba? May magnet. Meron akong dyang board na magnet. Nakalagay dyan, travel with my husband to ganito. Ay, ganyan, no? Bibilhan ko, ganyan, no? Tapos, ito yung pangarap na sasakyan ng asawa ko. Bibilhin ko yan para sa kanya. Mga ganun. Try mo ganun. Kung sino yung mga nag-negative sa bahay mo, ganunin mo siya. Bibilhan kita ng Bulgari. Bilang kita ng Rolex. Bilhan kita yung mga taong negative sa buhay mo. Ganyanin mo. Kikiligin yung mga yan. Maniwala ka. Susuportahan ka dyan. Imagine mo, pag makuha mo yung mga pangarap mo, damay sila. Kasi be specific. Mama, yung mama mo na napaka-negative, travel to Japan with mama. Ganun. Diba? Lagay mo dyan. Bigyan ko ng pickup truck si papa. Mga ganun. Diba? Negative ka pa ba? Hindi. Susuportahan ka ng mga yan. Isama mo kasi sa plano mo. Yung pamilya mo, isama mo kasi. Okay, are we learning? So, they let others dictate their actions. Ito, mga dream stealers. They let others bully them into quitting. They actually entertain dream stealers. So again, surround yourself with the dreamers. So what are you gonna do? Stay away from them. Period. Paano yung asawa ko negative? Stay away from them. Iwanan mo yan. Charet. Hindi. Pag-asawa, wag naman. Kasi it's a commitment. Then explain, and then sabi ko nga sa inyo, yan yung sekreto. Ilagay mo nga yung goal board mo dyan. Kita ng asawa mo. Sabihin mo, travel to Europe with my husband or with my wife. Ganun. No? Tapos lagyan mo ng time bound. Lagyan mo ng time frame. Tapos magkakaroon ka ng sasakyan. Karoon ka ng sports car and supercar and house and lot, 3-story house and lot with swimming pool. Ganyan, no? Ay! Sinulat ko talaga, hindi drawing yung sa akin. Nakasulat dyan. Diba? Dapat ganun, try mo. Dapat excited ka. Okay? 10 minutes. Now, are we learning?
Wag kang, anong gagawin mo ulit? Stay away from them, period. No what ifs, no buts. Kung single ka ngayon, stay away. Stay away to those people na magne-negative sa'yo, kukuha sa'yo ng pangarap mo. So like may kwento nga itong frogs. Like decades, itong may angkan ng frog. Na ano sila, na-trap sila sa isang well, sa balon. Nandyan na yung mga angkan, yung lolo at kalolo ancestors. Nandyan na sa balon na yan. Itong isang frog na to, talon siya ng talon. Tapos, meron din ditong mga frog sa ibabaw, yung nagbububu, ganyan ba? Bubu, ganyan. Ang tagal nyo na dyan, hindi pa rin kayo nakakalabas. Pero ito siya, nag-iisang bukod tangi, talon pa rin siya ng talon. Tapos, etong mga to, yan, kapamilya niya, hindi ka makakalabas. Nandito na tayo. Buong buhay na namin, nandito na yung kalulot-lolohan natin. Nandito na tayo, buong buhay na tayo dito. Hindi ka makakalabas. Pero, ang ginagawa niya, talon pa rin siya ng talon. Nag-i-smile pa siya. Kasi nakikita niya yung mga nagbubu dito. Bu, bu, ganun o, di ba? Paano ba nagbu? Bu, di ba ganun? Bu! Mm. Tapos, ngayon, talon pa rin siya ng talon. Every day, may nababago na height level. Oh, so, nagbabago. Hanggang sa boom panis. Isang araw, puk! Nakatalon siya. Nakalabas siya from a darkness na maliwanag. Sobrang saya niya. Ay, eto pala kalaki yung mundo. Eto pala yun. So ngayon, nalaman, to cut the long story short, nalaman na itong talon ng talon, kaya pala siya nakatalon, kasi pala, bingi pala siya. Bingi. Hindi niya naririnig yung mga negative, yung dream stealers sa paligid niya. Pati yung mga nagbu sa kanya, hindi rin niya narinig. Kasi bingi siya. Akala niya, chini-cheer siya. Kasi, woo, boo, ganun, di ba? Akala niya, so, talo naman, practice siya ng practice every single day. Do it and do it and do it. Tapos, bingi pala siya. Kaya, anong lesson? Lesson learned. Kailangan mo lang palang magpapakabingi. Huwag kang makinig sa mga dream stealers na to para magtuloy-tuloy ka. Diyos ko Lord, grabe, napakadami. Napakadami niyan. As in. Based on my experience, ang dami niyan. Tapos, sasabihin mo na lang sa sarili mo, ay, kasi minsan you're gonna doubt yourself if you are going to listen their negativity. If you're gonna listen to the dream stealers. Minsan magda-doubt ka sa kapasidad mo. Kaya dapat huwag ka talagang makinig. Magbingi-bingian ka na lang. Bingi-bingihan. Okay? Apply nyo tong story ng frog na to. Okay? So, tingnan mo. Hindi tayo nakinig. Ay, dapat mag-work ka. Mga ganyan. Iba na naman yung mga naririnig ko dito pagdating ko sa Amerika. Hindi natatapos, mga mens. Hindi natatapos. Simula noon, ay, nako, pahiram lang naman yan sa sasakyan na yan. Ay, masyadong mapangarap yan. Oh, 'di ba? So, walang bilib sa sarili, walang bilib sa'yo, walang bilib ang mga nakakakilala sa'yo, then, anong gagawin mo? Story of the frog. Remember that. Okay? Now, next. 9. Yan ang sabi ng ate ko. Mag-support daw sila sa business but not I am. I turned down their offer. O, di ba? Bakit hindi I am? Eh, ang laki-laki ng I am. Tapos, ito. Abusing your upline. This is the goal. Your upline is not your employee.
You are business partners, and as a business partners, you have to treat your upline with the kind of respect you want to be treated. Some downlines burn their uplines with endless complaints, comparisons, and other emotional demands. Soon, isipin mo palagi na ikaw din magiging upline. Kaya, maging ready ka. Treat your upline as you wanted to be treated. I mean, not just your upline, your business partners. I mean, not just your business partners, of all the people. Diba? Raise tayo ng standard, mga ments. Raise tayo ng standard. Ay, yan. Okay? So, don't abuse your upline. Ang dami ko pang example niyan, but I need to, to wrap up na. And then number 10, so, ito pala, abusing your upline. Wag tayong na lang. Tayo. Damay ako. Note to self to. Wag tayo yung mag-isip ba na, ay, kaya lang naman kumikita yung upline ko na yan dahil sa akin or dahil sa produce ko. Don't think that way. You're gonna be an upline, guys. It's a system. We are here to lift each other. We have to be happy. And mas maganda na happy ka sa success ng bawat isa sa atin. Small man yan or a thick-face mentor. Small man yan or malaki, natin yan. I-celebrate natin yan. Okay? Kung umangat yung isa, go celebrate it. Don't be a crab mentality, guys. Wala yan sa I Am Worldwide. Hilaan tayo pataas. Okay? Tayo? Positive community. Okay? Napakasarap ng ganong klaseng community. Positive lang. Are we learning? Number 10 last. Joining multiple MLM company. Okay, 1 minute. Joining multiple MLM company. Thinking they can both work it out. More companies, more earning mens. More prospects to mens. More earnings mens. So if you think, and kung may balak ka na mag-join ng multiple MLM company, it's not gonna work. Ito yung solution mo dapat. Choose the one which is aligned to your beliefs and purpose. Focus on one thing and be a master of it. And then go all out. Nandito ka na sa IM. Hindi talaga mag-work if you chase 2 rabbits. If you chase 2 rabbits, you will lose them both. Kasi hindi lang kasi to labanan ng magbibenta ng products. Iba naman to barley naman si IM, tapos iba naman yung binibenta ko dito. Ang binibenta ko naman dito, kasirola. Matipong ganun, no? So, I don't have, kung ikaw ngayon, you have 2 companies. Okay. But when it comes to building network, ang building of network kasi is building net worth. When you build a business ng todo, if you really wanted to be solid and maging successful sa I Am Worldwide, kailangan mong magpumili ng isa talaga. Kailangan mong mamili ng isang MLM company. Why? Because this is not just selling the products. This is, as a network builder generally speaking, we have products. Our products in general are those amazing products or amazing products lines. But as a business builder, ikaw na network builder ka, leader, we are not just selling the products. What we build is our network, our integrity, our ikaw. You're selling you. Ikaw yun your standard, your brand, your ikaw. Ikaw yun So, yung kaya mong mapapanindigan. Yan ang ibig kong sabihin. Yung kaya mong mapanindigan, yung inline sa belief mo, inline sa purpose mo, what do you really want in the next 2 decades? Na-imagine mo ba na nasa na-imagine mo ba na
na okay ang company na I Am Worldwide, in line ba siya sa purpose and belief mo? Like the system, do you like the system of helping other people earn? Do you like the system of helping other people na maging maayos ang kanilang kalusugan, prosperity program, opportunity, makatulong ka sa ibang tao? Okay ka ba sa sistema na changing people's lives one person at a time through love, hope, and faith, and with integrity na kumpanya? Okay ka ba dun? Kung okay ka dun, then stick to one company. Stick ka sa IM. Kaya ako, I highly, strongly suggest and recommend na mag-focus sa isa. Mag-focus sa IM. Stand ako dyan. Magsistand ako, paninindigan ko yan. Kaya yun din yung gusto natin. Kasi kami, tayo dito sa IM, naghahanap din kami ng mga leaders na kayang panindigan ang kumpanya hanggang dulo. Dulo ng hininga mo. Kasi hindi lang to benta-benta ng products. This is passing it on, the legacy, paying it forward. Ito yung may maiiwan tayo na legacy. So, yan yung binibuild natin. Yan yung pinupush namin. Kaya, ikaw ngayon, think of, pag-isipan mo. Pagdating mo sa bahay or after this training, pag-isipan mo ng mabuti. Kasi parang sabihin mo, dito na ba ako na magre-retire? Kasi kami, naghahanap kami ng ganun ding klase mentality. Kami, dito na kami magre-retire. Ewan ko sa'yo. So you have to decide. Ewan ko sa'yo kung anong decision mo. It's not gonna be us to decide for that. Pero kami, sure kami, dito kami magre-retire. No? Actually, walang retirement eh. Hanggang dulo ng hininga namin. Hanggang dulo ng hininga ko, gagawin ko yung I Am Worldwide. Because I believe, even though good na ako, 90s na ako, I can still share wisdom. I can still share the goodness of our company, of our products. Our company is built with integrity and built for a lifetime siya, na pwede siyang ipasa. Kaya nga sila Press AM, piniprepare na nila yung mga anak nila to become a very good network builders and leaders for the next generation. Tapos ikaw, duda ka pa. 'Di ba? So, eto yung kumpanya na the next Amway in the world. How's that? Yung mga 60 years na. Yung darating tayo sa punto na darating na 100 years old na ang I Am Worldwide, nandyan pa din. Kahit wala na tayo sa mundo, nandyan pa din ang I Am Worldwide. And up in there, we're gonna say, and we're gonna be so happy that we build a lot of leaders, good leaders in the next generation. Are we learning? So, nag-overtime na ako ng 3 minutes. So, I hope you guys will decide after this training that, again, kaya pag lifetime yung nasa isip nyo, alagaan nyo yung negosyo, protektahan nyo yung company. Hindi kayo gagawa ng ikakasama, hindi lang sa sarili mo. Hindi kayo gagawa ng ikakasama at ikakapangit ng image ng kumpanya natin. Think that way. Think lifetime business. Hindi lang to small time, guys. It's a very big business. And it's going to, the best is yet to come. Our company is doing our best for us distributors. And ano ba naman yung ibibigay natin na maganda din, paying back, di ba? Maganda din, ipagtanggol, protektahan natin ang kumpanya. Okay? Are we here? Okay ba mga ments? Yes. So yun lang. Thank you so much mga mentors and God bless everyone. I hope meron kayong natutunan for today. You can follow me on Facebook, Saiza M. Esquadra. That's my, may nakalagay dyan na name ko dyan, Catalina Esquadra Osborne too. So, I hope meron kayong mga natutunan for today and marami kayong nabaon. Ang dami natin today. Mag-picture lang ako. Okay. 1, 2, 3. Picture din kayo. Asa na ba yung ano natin? Sir Jules? Okay. Yan. 1,
1, 2, 3. Smile myself. Okay, ikaw din. Smile ka din. Yan! Awesome! Thank you so much, guys. Again, my name is Mentor Saiza Esquadra Osborne, proud and agent of hope. And forever, I am worldwide. God bless everyone!